Mga kwentong pambata. Ang balabal ng kahilingan. Ibigay mo ang mahiwagang balabal na ito sa unang tao na iyong makita na malungkot at miserable. Kaya't lumipad ang diwata sa buong mundo at bigla na lamang sa labas ng lungsod ng Noland, nakilala niya si Fluff. Bakit ka umiiyak? Namimiss ko ang aking mga magulang dahil sila'y wala na dito. Hindi ko kayang ibalik ang iyong mga magulang, ngunit maaari kong ibigay ito sa'yo. Ito'y isang mahiwagang balabal. Ito'y tutupad ang isang kahilingan sa sino mang magsusuot nito kung ibinigay mo ng malaya ang balabal sa iba o kung sino mang nagkamali na manghiram nito. Bawat isa sa kanila ay bibigyan din ng balabal ng isang kahilingan. Maaari na bang humiling ngayon? Oo, ngunit maging matalino ka. Salamat! Nais ko na anuman ang mangyari sa aking buhay, sana'y manatili akong masaya at matalino. Yan nga ay tunay na kahanga-hangang hiling. Pinagmamalaki kita. Nagsimulang maging masaya si Fluff. Anong ikinatutuwa mo? Tara na at baka hindi tayo umabot sa Noland. Hoy! Ano nangyari sa'yo? At ano yan? Isang diwata ang nabili nitong mahiwagang balabal sa akin. Kinuwento ni Fluff sa kanyang kapatid ang tungkol sa balabal. Pagkatapos ng ilang oras, dumating sila sa syudad ng Noland. Isang linya lang, pakiusap. Importante ito. 20, 21, 22. Ipapagamit mo ba yung balabal sa akin? Siyempre, pero maging matalino sa hihilingin mo. 30, 40, 41. Isang linya lang, pakiusap. 45, 46, 47. 47! Anong nangyayari? Kamahalan! Mabuhay ang bagong hari ng Noland! Mabuhay ang bagong hari ng Noland! Pakiusap, sumakay po kayo sa karwahe, kamahalan. At sino po siya? Siya ang kapatid ko, si Fluff. Maligayang pagdating sa Noland, Prinsesa Fluff. Mabuhay si Prinsesa Fluff! Mabuhay si Prinsesa Fluff! Sa palasyo, ipinaliwanag ng mga tagapayo ang mga pangyayari sa kanila. Kamahalan! Ako ang iyong General Tolidob! Ito naman ay si Royal Treasurer Talideb. At ito naman si Law Enforcer Teledeb. Ang dati naming hari ay pumanaw ng walang tagapagmana. Ayon sa batas, ay ka-47 tao na papasok sa Noland sa 3 araw pagkatapos ng pagpanaw ng hari. Kahit sino pa man ito ay nararapat na gawing hari at gampanan ng mga gawain ng hari. Ikaw ang ika-47 tao na pumasok sa pintuan ng Noland. Pero hindi ako pwedeng maging hari. Mas matalino ang kapatid ko na si Fluff. Gawin niyo siyang reyna. Siya ay ka-46 na pumasok at ikaw ang ika-47. Hindi natin pwedeng labagin ng batas. Pero... maaari akong maging hari at mag-utos sa mga tao. Pero ang mga gawain ng hari, iyon ay mukhang labis. Isipin na lamang ito bilang kabayaran. Ibig sabihin, Tandaan mo ang dating sinasabi ng ating ama, walang darating na maganda ng walang kabayaran. Kung nais mong tamasin ang pagiging hari, kailangan mong bayaran ito sa pagganap ng mga gawain ng isang hari. mangako kang tutulungan mo ako. Siyempre, tutulungan kita. At paano naman yung masungit nating tiyahin? Ipapadala ba natin siya sa kulungan? But, maaring mahigpit at masungit siya paminsan-minsan. Ngunit siya'y nag-alaga sa atin ng kinailangan natin. Karapatan niyang samahan tayo ngayon sa ating magagandang araw. Sige. Kaya't natutunan ni Bud at Fluff kung paano pamunuan ang kaharian. At syempre, sila'y nagkaroon ng lahat ng mga laruan at laro na kanilang inaasam. Kaya't nakalimutan nila ang kanilang mahiwagang balabal. Isang araw, Fluff, gusto kong lumabas at wala akong magandang balabal na isusuot. Pwede akong makahiram ng isa sa'yo? Oo
naman. Pumili ka na lang ng gusto mo. Oh! Siyempre, hindi alam ni Tia Rivette na siya ay nakasuot ng mahiwagang balabal. Pumasok siya sa bazaar na sobrang madami ang tao. Oh, ang daming tao. Kung pwede lang sana akong makalipad sa itaas nila. Wow! Wow! Tulong! Tulong! Ha! Ha! Ha 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 ha! Lumilipad ako! Woohoo! Lumilipad ako! Nakarating kina Bud at Fluff ang balita tungkol sa lumilipad nilang tiyahin. Oh! Aksidente kong napahiram sa kanya ang mahiwagang balabal. Tia Rivette! Ayos ka lang ba? Oh, ayos lang ako. At gusto ko ito. Nakakalipad ako! Woohoo! Counselor, pupunta ka ba kung nasaan ang hari at prinsesa? Opo, mahal na binibini. Kung gayon, maaari mo bang itong ibigay kay Fluff at magpasalamat? Opo! Jiggy! Alam mo ba kung nasa ng hari at prinsesa? Sa tingin ko ay nasar din sila, sir. Salamat! Wala sila dito. Oh! Ang ganda naman ng mansanas na ito. Sana mapahaba ko ang braso ko at kunin ang nais ko. Ha? Ano? Ha? Tigil! Tigil! Gaano kalayo ang tinakbo mo? Ano ba? Sana nakapagsasalita ka na parang tao nang malaman ko kung anong sinasabi mo. Tumakbo ako para sa'yo. Ikaw ang may kailangan ng ehersisyo, hindi ako. Ikaw? Ikaw ba? Ikaw ba ay? Nagsalita? Oo. Ako'y... Pagod na ako. Lahat ay pumupunta sa akin na may mga bayarin at higit pang mga bayarin. Halos walang natirang pera sa pitaka na ito. Oh, sana palaging puno at di nauubos ang kayamanan ng kaharian kahit gaano karaming pera ang makuha mula dito. Ano? Hindi mo ako mahuhuli, Fluff. Hintay sandali. Ito ay aking mahiwagang balabal. Iniwan lang ba ito ni Tia Rivette dito? Anong kawalang ingat? Ikakandado ko ang balabal na ito sa aking pilak na lalagyan at ilalagay ang susi sa aking lieg. Sa ilalim ng pamumuno ni Prinsesa Fluff at Haring Bud, ang katapatan ng mga tagapayo at ang kayamanan ng kaharian ay palaging puno. Ang mga tao ng Nolan ay nakapagtatag ng mga bagong negosyo, nakikipagkalakal sa malalayong lugar, at sa wakas ay masaya at mayaman ang lahat. Nakarating ang balita tungkol sa kakaibang hari at prinsesa na may mahiwagang balabal kay Reyna Zixi ng X. Nais niyang makuha ang mahiwagang balabal, kaya't sinalakay niya ang kaharian ng Nolan. Madali lang ang digmaan para sa Nolan dahil hinihiling kong makuha ang bawat hiniral ng hukbo ni Reyna Zixi at gawing mga bihag. Huh? Ano? Sana maka! At ang aking munting aso ay pwedeng magkalat ng kaguluhan doon. Matatalo kayo! Sino may sabi? Sino may sabi niyan? Lumayas ka o harapin mo ang mga demonyo ng mahiwagang balabal. Ang mga demonyo ng mahiwagang balabal ay atakin tayo! Takbo! Takbo! Nakakalungkot man, si Reyna Zixi ay bumalik sa kanyang kaharian. Bakit umiiyak kayong dalawa?
Gusto ko ng pugad na yan. Bakit gusto mo ang pugad na yon? Dahil wala ako noon. At ikaw? Gusto ko ng perlas na yan. Bakit? Dahil wala ako noon. Hindi ba kayo parehong tanga? Hindi. Dahil hindi lang kami ang tanging nagnanais ng isang bagay dahil ang iba ay mayroon nito. Nabalitaan ko lang na may reyna nakipagdigma para makamit ang isang bagay na hindi niya kailangan dahil lamang wala siya nito. Naisip ni Reyna Zixi kung gaano siya katanga. Bumalik siya sa kanyang kaharian at nagsimula siyang mamahala ng may karunungan at katarungan gaya ng dati. Subalit, haharapin pa lang ni Haring Bud at Prinsesa Fluff ang kanilang pinakamalaking problema. Isang araw, Oy! Nakikita mo ba yun? Isang malaking lupain. Pumunta tayo rin at sakupin ito. Ang mga Rolly Rogues ay gumulong mula sa bundok pababa at tumalon tungo sa kaharian ng Nolan. Sila'y malaki at masasama. Binihag nila ang lahat ng tao sa Nolan at sinira ang mga tindahan at mga tahanan. Hindi sila pwedeng labanan, hindi rin sila pwedeng hulihin. Ang mahiwagang balabal! Oo! Oh! Takbo! Hindi natin makukuha ang balabal! Pwede ko kayong dalhin palayo rito. Hindi natin pwedeng iwan ang ating mga tao ngayong may krisis. Ngunit kung mahuli tayo, wala nang pag-asa ang ating mga tao. Tara na! Meron ba tayong mahihingan ng tulong? Paano kung humingi tayo ng tulong kay Reyna Zixi ng X? Inilipad sila ni Tia Rivette patungo sa palasyo ng X, kung saan sila nakipagkita sa Reyna. Pasensya na, tinalo ka namin. Ako ang may sala na ninais ko ang iyong mahiwagang balabal. Oh! Para dyan, hindi mo na kailangan makipagdigma sa amin. Pinahiram ko na sana ito sa'yo ng malugod, kamahalan. Salamat. Napakasama at tanga ka talaga. Ibigay mo ang gamot na ito sa kusinero sa Nolan at ilagay ito sa sabaw para sa mga Rolly Rogues 3 araw mula ngayon. Sige! Si Tia Rivette ay lumipad pabalik sa Nolan at ginawa ang inutos. 3 araw pagkatapos mahigop ng mga malulupit na Rolly Rogues ang gamot sa kanilang sabaw, sila'y biglang natulog ng 10 oras. Sa pagitan ng oras na iyon, si Reyna Zixi, Bud at Fluff at ang hukbo ng X ay itinapon ang mga natutulog na Rolly Rogues sa ilog. Hindi sila malulunod dahil sa kanilang gomang katawan at dadalhin sila ng ilog patungo sa isang malayong isla kung saan sila hindi makakapanakit. Gusto mo bang humiling, Reyna Zixi? Palaging gusto namin mga bagay na pagmamayari ng iba dahil wala kami nito. Ito'y nagpapahirap sa amin at sa iba. Ito'y kamangmangan. Kaya't hindi. Ayaw ko ng kahilingan. At ikaw, Bud? Hindi ka pa humihiling. Meron na tayo ng lahat ng kailangan natin. Fluff, subalit ayaw ko ring maging tanga. Hinihiling ko na lagi tayong maghari ng may perpektong katarungan at karunungan. Yay! Yay! Gayon niya ang nangyari. Walang sino man ang muling gumamit ng mahiwagang balabal. Ang lahat ay naging matino at kaya't lahat ay masaya. Kung ang lahat ng ating nais ay karunungan, maraming mga problema sa mundong ito ang matatapos. Hindi ba?